Ang hapon sa ating lahat, tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So welcome po kayo sa mga na manunod po sa YouTube channel, sa FB. Kayo po ay aking pong wini-welcome na samahan niyo po ako sa aking pong pag-aaral sa oras po nito. Ano man po ang inyong ginagawa, basta nanood po kayo ng YouTube nito ay para ako na rin ay nakapag-share po sa inyo ng salita po ng Diyos. So ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito ay patungkol po sa tinatawag na Christian Anthropology. No? So ano nga ba ang ibig sabihin ng Christian Anthropology? So ang Christian Anthropology ay ito po ay pag-aaral patungkol sa sangkatauhan. No? So ito po ay termino ng theology na kung saan yung pag-aaral sa sangkatauhan, ito po ay, ang tawag nito ay Christian Anthropology. No, ang Christian Anthropology ay pag-aaral ng sangkatauhan mula sa isang Kristiyanong biblical na pananaw. No, so yan po ang ating po pag-aaralan, kaya samahan niyo po ako na sana po ay sama-sama tayong matuto sa ating pong pag-aaralan sa oras pong ito patungkol po sa tinatawag na Christian Anthropology. So bago yan, tayo po muna po ay manalangin para lubusan po tayong gabayan at patnubayan po tayo ng ating Panginoon para maintindihan po natin at manawaan ang ating pong pag-aaralan sa oras pong ito. So ano man pong ginagawa nyo, samahan nyo po ako. Tayo po isang daling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, God. Patuloy po kami himingi sa iyo ng gabay at patnubay. Pagpalain niyo po ang mga taong makikinig o manonood ng YouTube channel nito, O Diyos. Ikaw, God, ang patuloy po na magpala sa kanila. Ito ay dumaloy sa kanila, Panginoon, na maging pagpapala sa kanilang pong mga buhay, financially, materially, spiritually, at higit sa lahat sa kanilang katawan, physical, na patuloy po nilang ginagamit habang sila ay nabubuhay sa mundong ito, Diyos. Manyong lingkod, bigyan niyo po ako ng kalaman at karunahan o pang patuloy ko pong maipahayag ang mabuting balita sa Espiritu Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po ay muli ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sa sandaling oras pong ito ay ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa Christian Anthropology. No, ang Christian Anthropology, ang ibig po sabihin nito ay pag-aaral ng sangkatauhan mula sa isang Kristiyanong biblical na pananaw. So, ang pangunahing nakatuon ito sa likas na katangian ng sangkatauhan, yung Christian Anthropology. Kung paano naugnay ang hindi material at material na espiritu ng tao sa isa't isa. Kaya ang Christian Anthropology ay tumatalakay sa kung sino tayo at kung paano tayo nauugnay sa Diyos. Kung ang mga tao ay likas na mabuti o likas na makasalanan, ay mahalaga o ito'y likas na makasalanan sa pantukoy kung paano maibabalik ang ating kaugnayan sa Diyos. So, ang pinakamahalaga na tinutukoy sa anthropology ay ito po ay tumutukoy kung paano tayo maibabalik sa ating kaugnayan sa Diyos. Kung ang mga kaluluwa ng mga tao ay magpapatuloy pagkatapos ng kamatayan, ay tumutukoy sa malaking bahagi ng ating pananaw sa ating layunin o sa mundong ito. Tinutulungan tayo ng Christian Anthropology na maunawaan ang ating sarili mula sa pananaw ng Diyos. Kapag pinag-aaralan natin ang paksang ito, mas naunawaan natin ang ating pagkalugmok at humahantong ito sa pagkamangha sa pagmamahal ng tagapagligtas na nakikita sa ating walang magawang kalagayan at nagtutungo sa krus para tubusin tayo. No?
Sabi rito, ang sinasabing paksang ito ay ang paksang ito ay mas maunawaan natin ang ating pagkalugmok, no, sa ating mga kasalanan at sa ating mga kasalanan at umahantong nito sa kapahamakan. Ngunit dahil sa pagmamahal sa atin ng ating tagapagligtas ng ating Panginoon Kristo ay hinango niya tayo, no? Ah, siya ay nagtungo sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kapag tinanggap natin ang sakripisyong ginawa ni Kristo sa buhay po natin, ay tinanggap na rin natin ito bilang sa atin. Ang ating kalikasan ay binago ng Diyos na lumikha sa atin ng isang ganap na bagong tao. No? So diyan ay pinag-aaralan dito sa anthropology na kung paano tayo nilikha ng Diyos at kung paano bumagsak ang tao sa kasalanan. No? At ipinakikita din dito na kung paano din tayo iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kung kaya si Kristo ay tumungo o siya ay namatay o napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating kalikasan ay binago ng Diyos na lumikha sa atin ng isang ganap na bagong pagkatao. No, sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Kaya ang bagong taong ito ang makakaugnay sa kanya gaya na nararapat bilang sumasamba sa Diyos at bilang mga anak ng Diyos. Ang isang mahalagang talata sa Christian anthropology ay ang Awit chapter 139 verse 14, pinupuri kita sapagkat ako'y kakilakilabot at kamanga-mangha ng ginawa. Ang iyong mga gawa ay kamanga-mangha, alam kong lubos. Kaya narito ang ilang karaniwang tanong sa Christian anthropology. Ano ba yung mga katanungan natin na dapat pwedeng sagutin ng Christian anthropology, katulad ng what it mean that humanity is made in the midst of God, no? So ano pa yung ibig sabihin na ano ang ibig sabihin ano ang ibig sabihin na ang sangkatauhan ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So isa yan sa mga tinatalakay sa pag-aaral doon sa Christian anthropology na ano ang sangkatauhan ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So dito ay makikita natin sa huling araw ng paglikha ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa lupa, dito sa mundo, maging ang araw, buwan at mga bituin ay nilikha ng Diyos, at pagkatapos niyang likhain ang mga bagay nito, saka sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So bago tayo nilikha ng Diyos, ay nilikha niya muna ang lahat ng bagay dito sa mundo. At nang malikha niya na ang lahat ng bagay dito sa mundo, saka naman tayo nilikha ng Diyos at nilikha niya tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 29, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya,
magpakarami kayo at punuin ninyo ang ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa ibon, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Kaya natapos niya ang kanyang gawain ng may personal na ugnayan. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok at binigyan siya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling hininga. Ayon sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya alinsunod dito, ang sangkatauhan ay natatangi sa lahat ng mga nilikha ng Diyos na parehong material na katawan at isang hindi material na kaluluwa at espiritu. So ang material, yung ating katawan, at yung mga hindi material, yung kaluluwa at ang espiritu. Kaya ang pagkakaroon ng larawan o kahalintulad ng Diyos ay nangangahulugan sa pinakasimpleng mga termino na tayo ay ginawa upang maging kawangis ng Diyos. Si Adan ay hindi katulad ng Diyos sa diwa ng pagkakaroon ng Diyos ng laman at dugo. Sinabi ng kasulatan na ang Diyos ay espiritu. Hindi katulad natin na ang tao ay may laman at buto, ngunit ang Diyos ay walang laman at buto at wala rin dugo ang Diyos. So yun ang pagkakaiba natin, ngunit nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So ang sabi doon sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24 na sinasabi ng Biblia, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan uri ng pagsamba ang kinalugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa makatuwid, ang Diyos ay umiiral ng walang katawan. Gayunpaman, ang katawan ni Adan ay sumasalamin sa buhay ng Diyos sapagkat ito ay nilikha na perpekto. Nilikha ito ng perpekto na katulad ng Diyos. Meron siya na perpektong kalusugan at hindi napapailalim sa kamatayan. Ang larawan ng Diyos sa salitang Latin ay amigo dei, ay tumutukoy sa hindi material na bahagi ng sangkatauhan. Ibinubukod nito ang mga tao sa daigdig na mga hayop o umaangkop sa kanila para sa kapahamalaan na nilayo ng Diyos na taglayin nila sa ibabaw ng lupa. No, sabi po rito na ibinikod ang tao. Ibinukod ang tao kaya hindi natin kahalintulad ang mga hayop. So naiiba tayo sa mga hayop sapagkat ang mga hayop sila ay nilikha din ng Diyos pero hindi ayon sa larawan ng Diyos. Hindi ayon sa katangian ng Diyos. Kaya tayo ay naiiba sa lahat ng kanyang nilalang. No? Kaya ang larawan ng Diyos na sinasabi roon, yung salitang Latin ay amigo dei. No? Amigo dei ay tumutukoy sa hindi material na bahagi ng sangkatauhan. At ibinikod nito ang mga tao sa daigdig ng mga hayop. So magkakaiba tayo. Iba yung daigdig ng mga hayop at iba yung daigdig ng mga tao. Nilayo ng Diyos na taglayin natin sa ibabaw ng lupa. Ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 28, at nagbigay daan sa kanila na makipag-ugnayan sa kanilang may likha. Ito ay isang kakahawig sa pag-iisip, moral at panglipunan. Ang sangkatauhan ay nilikha bilang isang makatuwiran, kusang ahinti. Sa madaling salita, ang tao ay maaring mga tuwiran at pumili
ito ay salamin ng talino at kalayaan ng Diyos. Anumang oras ay maaring mag-imbento ng mga makina, magsulat ng libro, magpinta ng magpinta ng mga tanawin, mag-enjoy at magkalkula ng kabuuan o magbigay pangalan ng alagang hayop. Ipinabaya niya ang katotohanan na tayo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Sa moral, ang sangkatauhan ay nilikha sa katawiran at perpektong kawalang kasalanan. Isang salamin ng kabanalan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, kabilang ang sangkatauhan, at tinawag niya itong napakabuti. Sa Genesis chapter 1 verse 31, ang ating budhi o moral ay isang bakas ng orihinal na kalagayan ayon sa likas ng Diyos. Ayon sa likas na kalagayan ng Diyos. Sa tuwing ang isang tao ay sumusulat ng isang batas, umiiwas sa kasamaan, pinupuri ang mga mabuting pag-uugali o nakakaramdam ng pagkakasala, pinatutunayan niya ang katotohanan na tayo ay ginawa sa sariling larawan ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan para sa pakikipagkapwa. Sinasalamin nito ang tatlong katangian ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa Eden. Ang pangunahing relasyon ng sangkatauhan sa Diyos na nagpapahiwatig ng pakikisama sa Diyos. At ginawa ng Diyos ang unang babae sa pamamagitan ng tagyan ng lalaki. Dahil hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa. Sa Genesis chapter 2, verse 18 to 23, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit walang isa man sa mga ito ang nagbibigay na makakasama at makakatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang tiyatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Sa tuwing may nag-aasawa, nakikipagkaibigan, niyayakap ang isang bata o nagsisimba, ipinakikita niya ang katotohanan na tayo ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Bahagi ng pagiging ginawa ayon sa larawan ng Diyos ay ang kakayanan ni Adan na gumawa ng malayang pagpili. Bagamat binigyan sila ng matuwid na kalikasan, gumawa sina Adan at Eva ng masamang desisyon na maghimagsik laban sa kanilang may lalang. Sa paggawa nito, sinira nila ang larawan ng Diyos sa kanilang sarili at ipinasa ang nasirang pagkakahawig sa lahat ng kanilang mga inapo. Sa Roma chapter 5 verse 12, ang sabi ng Biblia ay ganito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kanilang kasalanan.
Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ngayon, taglay pa rin natin ang larawan ng Diyos. Sa Santiago chapter 3 verse 9, ngunit dinala rin natin ang mga pilat ng kasalanan sa material o moral, social at physical. Ipinakikita natin ang mga epekto ng kasalanan. Ang mabuting balita ay kapag tinubos ng Diyos ang isang individual, sinisimulan niyang ibalik ang original na larawan ng Diyos. Lumikha ng ng bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katwiran at kabanalan. Sa Ephesians chapter 4 verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang larawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang pagtubos na iyon ay makukuha lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas mula sa kasalanan na nag-ihiwalay sa atin sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay ginawang mga bagong nilalang na kawangis ng Diyos. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaya ang Christian anthropology ay pag-aaral ng sangkatauhan. So ang Christian anthropology ay tumatalakay sa kung sino tayo at kung paano tayo naugnay sa Diyos. Kung ang mga tao ay likas na mabuti o likas na makasalanan, ay malaga sa pagtukoy kung paano maibabalik ang ating kaugnayan sa Diyos. So dito po ay nawa ay meron tayo naiintindihan, meron tayo na anawaan patungkol sa Christian anthropology. No, ang Christian anthropology sa Tagalog ay pag-aaral sa sangkatauhan. So purihin ang Diyos sa oras po ito, nawa ay maging pagpapalay ito sa buhay ng bansa sa atin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa oras po ito. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tugihan, dumating man ang problema, wala makapag-iwalay, wala maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang aming kalakasan, kagalakan at tugihan, dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo.
pagtanggalanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Okay, maraming salamat sa Espiritu Diyos. Pagpalain po ang lahat na nanonood at nakikinig ng YouTube channel nito, Diyos. Ikaw ang patuloy po na magpala po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen.